Napakagandang ilagay side by side ang Pilipinas, Thailand, and Vietnam. Unang-una dahil pare-pareho tayong Southeast Asia. Bakit ang Thailand nandito na? Bakit ang Vietnam biglang nandito? Bakit exporting country na rin sila? Agriculturally. Sa Mekong, sir, nandun ka. Lahat na lang ng sabihin ng resource speaker natin na Vietnamese. Meron tayo niyan. Ang tagal na nating na-research yan. Ang tagal. Sa Pilipinas, yan na unang i-research. Hanggang sa nagtanong na lang yung resource speaker, but where is your rice? Talikuran kami, sir. Ayan. Talikuran talaga kami. Kailangan na nating hindi ipagyabang yon. Actually, kailangan na nating ikahiya yon. Is it the responsibility or trabaho or ng gobyerno o support ng gobyerno? Alin ang tama diyan? Okay, sa context ng Thailand, ng Vietnam at saka sa Philippines. Pang tiningnan mong ganon na tumulong siya parang may mali. Tama nga naman yung Vietnam. Wala silang utang na loob Sa gobyerno. sa gobyerno. Kasi trabaho nila nila yun. yan. Sa atin kasi, sir, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang, yung ayuda system na. Diba? Naka-invento niyan. Hingi na lang tayo ng hingi ng ayuda. Ayuda. Okay. Napakagaling ng gobyerno pag daming pinapamigay. Anti-poor ba tayo pagka nagganon tayo? Sobrang layo na ba natin sa Thailand and Vietnam? In terms of what, sir? Production? Ang hirap na. Diba? In terms of System? Government ano ba? role? Naglabas ang Thailand ng promotion na to steer up their economy. Ignite Thailand. Ang ganda-ganda. So, pasabugin nila yung Thailand. Ignite Thailand. Pangatlo ang agriculture sa drivers. Ang napakalinaw, napaka-basic ng nila. Gawin na 3 times ang income ng farmers. Wow. Very specific. May mathematics, may science. And hindi lang mahihirap na farmers. Pag farmer ka na mayaman, 3 times din ang 3 times then. Kailangan lahat ng farmers 3 times ang increase ng income. Walang boses pa ang magsasaka. Pero sa Thailand, malakas. Ang lakas ng boses ng nila. Takot ang gobyerno na mag-ingay sila. So, ginagawa nila yung nila. Tama. Yung dapat nilang gawin. May corruption ba sa Thailand, sir? Of course. Pero hindi harap-harapan sa Ang Thailand. Vietnam, ma'am, ano ang pinakamagandang nagawa ng Vietnam? Ang Vietnam, nasa right place ata. May corruption ba sa Vietnam? Mas malaki ang corruption sa Vietnam. Compared to Thailand, hindi Okay. compared to the Philippines. Okay. Pero, malinaw yung policy ng gobyerno. Alam ko, papunta na yung tanong, sir, sa Ba't sa Pilipinas, ganun, di ko alam, sir. Kayo nga tatanungin ko. Ang itatanong ko kasi, ano ang nagawang tama ng Pilipinas? Mayroon ba? Teka lang, sir, Kasi obviously left behind. Ibig sabihin, maraming mga na-discuss natin, diba? Ang dami. From the values, from the government to madami. Hindi nga, yun nga, kagaya ng sinabi mo, hindi natin na makita alin ang nauna, sobrang halo-halo. Halo-halo. Yeah. But sige, para ma-enlighten naman ang mga Pilipino, mabuhayan naman, ano naman ang nagawa nating tama? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own,
we encourage them to be cautious in doing so. Good day po sa inyong lahat. Podcast po tayo ulit. At today, sobrang special kasi meron tayong guest na ang insight niya sa agriculture ay ibang perspective din. At nakakatuwa na ma-discuss natin kasi para sa akin, bagong-bago, no? Hindi naman bago, pero parang hindi lang napag-uusapan, hindi siya yung Open. madalas na naririnig. At ang ating guest, si Ma'am Beth Erlano. Hello, Ma'am Beth. Hello po sa lahat ng subscriber ni Sir Buddy. Yan, si Ma'am Beth ay lagi nating kasama no dun sa mga tour kasi sila yung nag-organize ng mga tour natin sa Thailand, sa Vietnam, Taiwan. Part siya ng Inspired Learning Tours kasama ni Ma'am Sel. Mamsel, yes. Ayan. Yes po. Ma'am Beth, bigyan mo naman muna kami ng background. Alam ko matagal ka nagstay sa Thailand at sobrang malalim no yung ano mo doon sa agriculture nila doon. And even dito sa Philippines, well connected ka no yung mga sikat or may mga sabihin nating may nalalaman talaga sa agriculture sa Pilipinas. Yung mga kilala mo. Na abot po sila ng network dahil sa trabaho na rin galing sa Thailand. So, I see. nagsimula lang ako noon as siguro years ago. Ilang years ago. Actually, siguro 26 years ago. 26 sa Thailand. years. Ang nakuha ko lang na work is as editor-in-chief nung agriculture magazine Ng Thailand. ng Thailand, ng isang agricultural organization na based sa Thailand. So, pero regional siya. So, nakakarating ako sa iba-ibang bansa na ako yung since sa magazine ako yung nakaka-interview sa mga farmers, sa mga farm owners, sa mga companies ng agricultural products and other items. So, nakikita ko yung pangangailangan nila talaga. Since pakialamera ako, sir. Si Ma'am Beth, by the way, ay journalist Yes, talaga. by profession. Ayan. So, tanong ako ng tanong. So, sa mga meeting ng mga executive committee, pag nagplano na sila ng mga projects, nangingialam ako na, ay, hindi yan ang kailangan nila. Ito ang kailangan nila, sabi nila sa akin. So, since nagmagaling ako noon, na person na, ito yung kailangan. Sabi sa akin ng bossing namin o sige, ikaw na sa programs. So, doon ako nagsimula talaga na directly nag-iisip ng programs para sa magsasaka or dun sa mga iba pang agricultural major players sa I see. sa Kaya region. pala. Kaya, sa pakikialam lang yan. Nasa groundwork ako. So, mas nalaman ko yon. Kaya lumawak yung ko sa doon lang naman lumalim. So, nung na-invite niyo ako dito, itong aking sasabihin, based lang sa aking obserbasyon, Okay. sa aking kaalaman mula sa pakikipag-usap mismo sa mga major players sa agriculture. At sige, sarili ko na rin opinion. Okay. Walang Okay? At pag-uusapan natin, dahil sa network mo nga, so familiar ka sa Thailand agriculture, as well as dito sa Philippines, and Vietnam. And Vietnam. And other Southeast Asian nation. Opo. So- Southeast Asia tsaka Asian nations din. Kasi And Asian. nag-ano rin ako sa China, sa India, Oh, I see. sa iba pa. Ayan, so more or less pwede natin compare yung mga Pwede naman na, learnings dyan. pero mas talaga yung mas exposed ako is Thailand, Vietnam, and the Philippines. Sa pagliligid natin, sa pakikinig ko, sa pag-attend ko ng mga agricultural meetings, sa mismong research din, pagka nagsusulat kami ng publications, napakagandang ilagay side by side ang Pilipinas, Thailand, and Vietnam. Unang-una dahil pare-pareho tayong Southeast Asia. Pare-pareho halos yung ating crops. Climate, correct. So, magandang tignan natin bakit ang Thailand nandito na, bakit ang Vietnam biglang nandito. Aha. After ito lang 70s lang puro gera pa. gera, Galing puro sila sa gera. naglilinis pa sila ng mga pasabog sa lupa nila. Bakit
exporting country na rin sila agriculturally. Mm-mm. At bakit ang Pilipinas nasaan? Nasaan ang Pilipinas sa gitna nito? So pag inano mo 'yon, help na rin siguro sa perspective natin ng ano ba nangyayari sa agriculture, ano yung pwede nating kunin, hindi dahil para, yun nga sinasabi ko lagi, hindi dahil para ibaba ang Pilipinas. Yeah. Pero tignan natin on a different vantage point kung bakit nagkakaganito or ano yung mas angat tayo sa kanila. So, halimbawa, sa Thailand, unang-una niyan, yun nga yung sinasabi niyo, sir, no? Ang maganda sa kanila, meron silang hari Okay. na dati, yung dating hari na madali nilang sundin. At saka talagang may puso sa agrikultura. Sobrang puso ng hari nila sa agrikultura. So sa pagkakaalam ko sa exposure ko sa kanila, kasi yung trabaho ko is with the sa gobyerno ng Thailand na konektado sa kanila. Noong 1970s, may problema talaga sila sa pagkain. 70s. 70s pa yon. Nagta-travel si yung hari King, nila. oo. Even sa Pilipinas. Kasi Pumupunta narinig, rito. narinig niya nun yung Masagana Night. Di ba, sir, Oo, ano yung yung Masagana Masagana 99, yung mga Oo. ganun. Tilapia. Tignan mo naman ngayon kasi yung tilapia industry nila. Napakamura ng tilapia sa Thailand. Tapos talagang uncommon na ano pa sa hapagkainan nila. Nandun na. Pero nag-aral yung hari nila sa atin ng tilapia system dati. Technology. Okay. May marami siyang nakuha daw nun sa Pilipinas about tilapia technology. Pero nakaungos na sila. Noong 1970s, nagpalabas ang hari ng policy. Ang tawag nila doon is, na hanggang ngayon, pinapractice nila is sufficiency economy. Okay. So, SEP, actually naging official lang yung SEP nito lang 90s. Pero ganun din yung concept ng King. Wala lang ngayon lang kasi nagle-label ang Thailand eh. Pero ang gusto niya is sufficiency economy philosophy. Ngayon ang label niya SEP sa Thailand. So, ang gusto niya is pakainin mo muna yung pamilya mo. Okay. Make sure na kakain kayo ng buong araw. Ang tawag doon, grow enough to eat, grow enough to live, and then sell if you have more. Napakasimple. Yeah. Napakasimpleng ano. Mag-produce ka para makain ka. Mag-produce ka para mabuhay ka. And then, pag may sobra ka, sell. Benta mo. Ibig sabihin nito, Ma'am Beth, yung bawat pamilya, ini-encourage na mag-farming ng siguro parang little of everything. Little Ganun of ba? everything. Ang go kagad dun yung King. Mag-rice kayo, siguraduhin yung merong rice, siguraduhin yung may vegetable, siguraduhin yung may meat. So, diversification kagad sila. Una pa lang. Okay. So, just enough for your to feed your family. Tapos, pagka meron kang sobra, yun ang Doon lang. ibenta mo. Pero, para siyang circular, sir, na palawak ng palawak na spiral. Pagka na-ensure mo na yung food sufficiency ng family mo, lumabas ka, tingnan mo yung community mo kung lahat din sila kumakain or yung grupo mo. Labas ng labas. Pag may sobra, tsaka ka magbenta sa iba. Sa ibang provinces. Hanggang ngayon. Exporting country na sila, sir. ang nakakatuwa doon, ang Vietnam naman from the top, ang Thailand kasi from the bottom, Baba. Sa family. sa family small pero unit. palawak. Palaki. Oo. Ang Vietnam naman, since it is a socialist country, ang gobyerno yung nagdidikta. Kailangan may production tayo na ganitong Okay. kalaki. So lahat yon very systematic din yung nila. Magpo-produce tong probinsya na to na ganito, magpo-produce to. So dapat yon they do it, sabi nila, they do it for the nation. Ang ganda, di ba? They do it for the nation. Talaga naman, na sense of responsibility nila yung farming. Yung Thailand, way of life nila. Yung Way of farming. life. Para hindi sila magutom. Tapos, palaki.
tinitingnan natin yung Pilipinas, ang farming is commercially, parang commercial ang ano niya. Pero pag tinignan mo, hindi naman kumikita ng tama. Oo. Nandun yung irony Oo. na masyado siyang dependent sa market Mm. na Thailand, feed your family first and then sell. Mm. Sa Pilipinas, Oh. sell first para mapakain mo yung pamilya mo. May mapakain ka sa pamilya mo. Kaya ang most insecure, isa sa mga most insecure when it comes to food security is yung mga farmers Oo. na nasa poverty talaga sila. Samantalang sila yung nagpo-produce. Totoo yan, Ma'am Beth. Kasi pag pumunta ka sa mga probinsya, yung mga rice farmer, pag nag-harvest yan, bebenta na lahat Diba? yun. Tapos, later on, bumibili sila ng bigas. Diba? Ganun yung nangyayari. Kahit yung mga bago na gusto mag-venture into farming, isip kagad, di ba? Minsan, sasabihin, magtatanim ako ng ampalaya. Saan ko bang may bibenta yan? Diba? Consumer-based, market-based. Actually, hindi nga based eh. Kasi ang Thailand, ang gusto nilang sa isip ng mga farmers, isipin nyo rin yung consumers nyo, yung market nyo. Ngayon na lang Pero hindi ka dependent sa market. Hindi ka dependent sa market. So, meron kayong ganitong produkto, saan nyo ilalagay na market? Yun na yung nandun na sila sa ganong level ng pag-iisip ng market. Tayo, nagkukumahog tayong maghanap ng market. The market is in place sa kanila. In place, So, mamimili ikaw na lang mamimili sila. ka na lang sa mo dadalhin. Correct. Sino nangangailangan ng produkto natin? Kasi may produkto tayong ganito. Ito naman sa atin, tanim ng tanim na hindi naman siguro kailangan yon or wala silang kapasidad na kunin yung market na yon. Na yung palang malayo na yun ng ang kulang sa ganon. Hindi pa nila masyadong dependent sa market without proper anong tawag doon? Proper knowledge ng Yun ba'y, kasi sa Pilipinas kasi, very limited yung mga places na pagdadalahan mo ng produkto. Let's say mga bagsakan, 'di ba? Let's say for example for Luzon, ano ba yung mga bagsakan? Ang alam ko lang diyan, Envat sa Nueva Vizcaya, which is that serves Cagayan and Nueva Vizcaya and Cordillera. Then La Trinidad, Cordillera, Ordaneta, Pangasinan, La Union, yun na yung mga Ilocos, nagtitrickle down to oo, and Nueva Ecija. 'Di ba? So, ang lalaki ng halos buong Luzon, yun Northern Luzon, ilang hanggang sa regions Visayas, sir, may iintay pa ng produkto from yung mga gulay. Actually, na hindi dapat. Kulang na kulang tayo sa mga pasilidad na gano'n, mga facilities na gano'n. Na saan ba tayo pupunta? Sino ba ang sisisihin natin? Bakit ganon? Bakit Okay. kulang? Nakita niyo sir sa Chantaburi, yung mga malalaki nilang laglagan. Grabe yun. Grabe yun. Diba? Eye-opener talaga yun. Eye-opener yun nung nakita ko yun. Yung kilometro na yung tinatravel natin, sunod-sunod pa rin yung Sunod-sunod mga sila. buying stations. Yes. Diba? Buying stations ng prutas. Primarily durian, diba? Yes. Imagine mo yun na may kilometro na puro buying station. And yung isang buying station is even bigger than Q-Mart. Yes. Imagine mo yun. And complete sila sir may cold storage Oo, doon. oo. So may Grabe. at saka yon, meron din sila sir na mga traders mga middlemen. Meron din silang ganon. Pero yung mga middlemen na kamit ko ako sa akin lang yung experience. Hindi sila yung sa profit. Tinitingnan din nila yung kung meron ng ganitong facility. Kasi sila rin yung nagtatayo ng cold storage Papaupahan nila, sure, because that's business. Pero yun yung pangangailangan. Kailangan din nila yun Kasi pagka kinuha nila na fresh yung vegetable at nasa maganda pang quality, sa kanila rin yung profit Pero sa atin kasi, nagmumula lang yung profit pagka binabaan nila, kinuripot nila ng kinuripot yung pagbili sa farmer.
Hindi nila nakikita yung isa pang profit na pag maganda yung quality ng produkto mo, maganda rin yung pagbenta mo niyan kahit hindi mo kawawain yung mga farmers. I think, Ma'am Beth, yung stand ko dyan, based dun sa nakita natin dun sa Thailand. Halimbawa, because mayroong established na buying stations, no, yung farmer at the same time, aral din na siya ang magdala ng produkto niya going to the buying Yes. station. So, doon sa premise na yon, nababawasan yung pagkakaroon ng trader in between na hindi kailangan. Correct. Kasi, kailangan ng trader, di ba? But sana, yung kailangan lang. Hindi yung nanganganak ng trader only because yung farmer ay walang capability to bring yung produkto Correct. niya to the buying station. True. Sa case ng Thailand, walang ganon kasi Wala. sila ang magdadala doon sa buying Halos station. ganun. Actually, ang vague ng ng middleman sa Thailand ng definition nila. Kasi halos karamihan sa mga traders sila mismo yung nagpapasok din nun sa China. Yeah. At sila mismo yung, I mean, hindi na nila kailangan meron ding kunin sa China. Sila din yun. So, nakakat talaga yung, Kumbaga, pero trader ang tawag sa kanila. Yung one trader na yan, siya yung gumagawa na ng lahat ng logistics para mag-move yung Correct. produkto. Pero sir, na-push nila na magkaroon ng railway, ng train system from China to To Chantaburi. Chantaburi. Oo. Na medyo malayo. Yan, ma'am, di ba? 5 hours na. Pero 5 hours lang, nasa China na yung produkto mo. Paano ka lalaban? Sa presyuhan. Di ba? Ma'am Beth, itong mga going back doon sa comparison ng Vietnam, ng Thailand, ng Philippines, ito ba has something to do with yung values natin o kultura natin? Nakakasad lang na aminin, pero magtatanong talaga tayo, ano ba talaga tayo compared sa kanila? Ang Thailand is a Buddhist country. Okay. So ang farming sa kanila, ang ano nila doon, it's a way of life. Sa Vietnam, it's a national responsibility. Yun ang nila, responsibilidad nila yun sa bansa nila. Tanim yun sa nila. Kailangan umunlad tayo, kailangan makabangon tayo from the gera, from the war. Kailangan ito yung production natin para walang gutom. So, kailangan ito para makapag-export tayo. Sa Pilipinas, hindi ko I cannot put my fingers on ano ba talaga tayo? Okay. Hindi ba natin, as a Buddhist kasi sir, meron silang tinatawag na yung enough, hindi in moderation. Kasi, di ba, nag-aano ang mga Buddhist na sa other life, para mas maganda tayong mabuhay sa other life. Okay. Yung sa pag nabuhay tayo ulit, kasi naniniwala sila sa reincarnation. So, everything in moderation sila. Lalo na yung mga nasa countryside, sobrang pinapractice nila yan. Hindi natin madadala yan pagka ipis tayo next. Pagka maganda yung karma natin, yun lang yung madadala natin. Pero yung mga material things. So, everything in moderation. Greedy ba ang mga Pinoy, sir? Yun ang napaka-elephant in the room na. Okay. Pagka puro ang nasa isip natin, income lang, income ng income. Kung yun lang ang nasa isip natin, bakit wala pa rin tayong income? Wala pa rin income. Diba? Kasi sila hindi nila iniisip na magbenta tayo ng magbenta para exporting country tayo. Ang iniisip lang nila nun, yung family natin, kailangan merong kainan. Oo. Pero now, they are exporting everywhere. Tapos tayo, ang natin is para lang kumita, para may makain yung Pero bakit wala pa rin tayong kita ng ganon na enough? Diba? May kita, sige, pero hindi enough talaga. So, meron ba tayong ganong ugali na misplaced? Misplaced na nag-iisip naman tayo ng income Hindi naman talaga hindi. Pero bakit hindi tayo magkaroon nun? Samantalang sila, ang iniisip lang nila is sufficiency. Sufficient for my family, sufficient for my community. And then, pag may sobra, sige, go. And then, exporting country na sila.
ang Vietnam. Sumunod na lang tayo sa gobyerno kasi talagang sila yung nagbibigay ng lahat ng hindi naman lahat, infrastructure, tools, implements, lahat ng kailangan mo, pati mga pataba sa lupa, learnings and all. Basta kailangan mag-produce kayo ng ganitong amount of harvest. Sa atin, hindi ko alam kung kaya bang yung role ng government na i-implement bang maigi, na ipapatupad bang maigi, or nasusunod ba ng mga farmers, or iaasa na lang ba natin yung sisi dahil napakadami nating bagyo. Ang Vietnam, ang dami ding bagyo. Binabagyo rin, oo. Oo. Pero naka-adapt sila. Alam niyo ba, sir, doon sa isa nating event, mas popular na sa kanila yung floating rice. Oo. Nakahanda sila Yes. na Pag naglumubog, pag tumaas yung tubig, oo. yung mga rice, mataas din yung Tumataas yung tubo. din. Oo. Tumataas Tapos, din. they take advantage of that calamity, hindi na calamity sa kanila, of that episode na mataas yung tubig, pati baha sa kanila, sa lahat. Pero, naging tourist, yung area na pinuntahan natin, naging tourist spot sila kasi doon nagpi-fishing, doon yung lumalangoy yung mga isda na nakakain yung mga peste that time. Pero yung mga isda, nagiging industry din. Kasi fishing, nabenta sa market. Naka-adapt sila doon. Yeah. Oo. Ganong ka-popular, sir, floating rice sa Pilipinas? Wala. Imagine mo yan, no? Dahil calamity, dahil baha, then minaximize nila isang rice variety na conducive Yes. for baha. Kaya, kahit baha, may rice harvest. Diba, sir? Tapos hindi nila kinakatakutan na yun, nagdarating na tataas na yung tubig, hindi Oo. nila nilook forward pala na yun kasi meron silang another industry na kapalit Oo. nun. Hindi ba tayo ganun ka-flexible? Hindi ba tayo ganun ka-resilient? Ito pa yun sir, naano na natin yung word na resilient. Sa Thailand, ang resiliency na ginamit nung king nung 70s, kailangan daw resilient sila. So, kailangang mag-prepare. So, kailangan resilient tayo, period. Yung resiliency nila, makukuha lang nila from being prepared. Hindi yung sa katulad sa Pilipinas na resilient tayo kahit mukha na tayong kawawa, kahit na binagyo tayo at lahat na ng uno sa'yo na Nakasmile. nakasmile tayo. Yun ang resiliency sa atin. Tignan natin yung dictionary. Ano bang talaga ang meaning ng resiliency? Na buhay pa tayo. Baka survival lang yon, hindi resiliency. Yeah. Diba? Ang resiliency nila, ensure resiliency, nagpe-prepare sila. So, dito sa region na to, magpo-produce ng ganitong harvest by this wala na silang mag-harvest after May. Dito naman sa lugar na to, iba yung climate, iba yung weather sa gantong sila naman ang magpo-produce. So, all year round, may durian sila na. Yeah. Yan yung, kaya all year round may durian sa Thailand. Durian sa Thailand na Hindi nga lang kasing sarap ng mga durian during yung tropical Yung season. na Pero masarap pa rin, yung durian pa rin na kaya nila. So, asan yung resiliency natin doon? Ang resiliency, pinaghahandaan talaga. Hindi yung magsusurvive ka lang. Hindi resiliency. Hindi na dapat natin niro-romanticize yun. Hindi tayo resilient. Kasi ang resiliency, pinaghahandaan. So, yun yung nakakasad na katotohanan, yung fact na mali na naman tayo ng parang mali. Sige na nga, parang mali yung concept natin ng resiliency, tapos iyayabang pa natin. And napunta ako doon sa word na kayabangan, sir. Ito pa, isa nating values. Nagrarant ako about Okay. Meron tayong, may Pinoy may natural na hangin. Kasi talaga namang proud nation tayo. Okay. Talaga namang maraming matatalino sa atin. Sige na nga. Sobrang daming matatalino. Ang gaganda natin, kontesera tayo sa mga beauty pageant. Pero yung yabang natin, hindi na naman nasa tamang nasa tamang lugar. Okay. Na halimbawa, sir, sabihin ko na lang
kahit sa, ano nyo, tignan nyo sir, pagka nagpo-promote kami ng event, Mm. merong mga taon. But sa Thailand pa kayo pupunta? Sa atin lang natuto yung mga yan. Sa atin lang mga nag-aral yan. Lahat sila nag-aral sa UPLB. Sa Mekong sir, nandun ka. Lahat na lang nang sabihin ng resource speaker natin na Vietnamese. Meron tayo niyan. Ang tagal na nating na-research yan. Ang tagal. Sa Pilipinas yan na unang i-research. Sa ano yan, natutunan nila sa ano. Hanggang sa siguro na ano na yung resource speaker. Yung floating rice, tagal na sa atin yan. Tagal nang na-research natin yan. Hanggang sa nagtanong na lang yung resource speaker, but where is your rice? Talikuran kami, sir. Ayan. Talikuran talaga kami. Kailangan na nating hindi ipagyabang yon. Actually, kailangan na nating ikahiya yon. Na, ano ba? Sa atin nga lang Ano pala ba nag-umpisa. nangyari? Sa atin nagsimula, yung mga consultant nila galing sa Pilipinas. Exactly, yeah. Tapos iyayabang mo yon na pupunta sa hindi na ano na natin somehow nakakahiya na yon. Nasaan nga naman yung rice natin? Sige, we have enough production. Yung distribution lang, yung system. Pero kung yung politics, hindi na excuse yun eh. Hindi na dapat titigil yung usapan doon. Hindi na yun tama. Pag makikita mo yung mga nagugutom na rice na producers, food producers, hindi na tama na isisi mo na lang sa ganun and then stop there. So, paano ngayon yun? Anong mangyayari? Nung itong sinasabi kong sinimulan ng King, ang sabi niya nun, ang isang family ng farmers, kailangan meron siyang at least 1 hectare. 5 rai yun sa kanila. 5 rai is 1 hectare. 0.8 something pesos, Okay. almost a hectare. Okay na yon to feed your family. Magkaroon ka ng kambing, gusto niya ng kambing, kalabaw o ano. Nag-ano siya ng 30, 10. 30% lagay mo sa rice, 30% sa production ng vegetables, fruits, 30% sa animal, sa livestock. Ano na, buhay na yung pamilya mo niyan. 10% hindi niya kinalimutan, yung drying system mo, storage, yung infrastructure papunta sa market. So, dapat ikaw mismo as a family, titignan mo yon. So, kung magagawa niya, kung wala daw ganun na kalaki, mobilize mo yung community mo, basta may 30. Doon sa 10%, nandun yung irrigation. Importante na kahit isa kang pamilya, may irrigation system ka. Maghukay ka. Kasi wala silang ulan masyado eh. Meron nga doon isang taon, di ako inulan talaga. Pero maglagay ka ng irrigation system. Pagka lumapit ka sa gobyerno, sila maghuhukay. Pag mas malaki kayo na mag-iingay, nandyan yung gobyerno para gawin yung responsibility nila na mag-provide ng irrigation system. Dun sa 10% na yon. So, sa Chantaburi, sir, nakita mo yung mga hukay na ano. Yeah. Ang contribution doon, hindi contribution ang trabaho ng gobyerno doon is yung mga malalaking panghukay. Yun lang. Yung irrigation na nila yon na sasapos sa tubig. Pagka walang tubig, yun ang gagamitin nila. Diba? Napaka-effective nun. Kasi yun nga yung sabi ko, from smallest unit, talagang hindi sila na problema ng ganon. Ito na nga lang kasi may drought. Kasi, pero otherwise, yung mga maliliit na farms, hindi ganong kalaki ang problema sa irrigation system. Sa atin, magtatanim pero hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tubig. Ang dami naman natin, tubig, ulan, tubig, napapaligiran tayo ng tubig. Pero walang system na to ensure. Sasabihin natin yun, to ensure na may Para ma-maximize. ma-maximize. Ma'am Beth, na-mention mo na yung word na, is it the responsibility or trabaho or ng gobyerno o support ng gobyerno? Alin ang tama diyan? Okay, sa context ng Thailand, ng Vietnam at saka sa Philippines. I-cite ko na lang as an example katulad ng sabi ko, yung sa Vietnam. Nung mga participants, hindi lang sa Vietnam tong tanong na to, pero laging tinatanong ng mga participants,
ang tinulong sa inyo ng gobyerno? Anong Participants natin, natin from the Philippines. sa Pilipinas? Anong kasi ang nakikita ko naman yung goal nila doon eh. Gusto lang nilang i-confirm na nangyayari yon dahil may support ng Okay. government. Ang gobyerno. Gusto nilang Gusto nilang, sabihin oo. na kaya kayo umuunlad dahil mahusay yung gobyerno nyo, kami Dahil hindi. tinulungan kayo ng gobyerno nyo. Dahil Okay. ito yung binigay sa inyo ng gobyerno nyo. Nung sa Vietnam, nagulat ako dun sa sagot ng isang Vietnamese. Ni 5, not even 1 cent. Sabi niya, did we receive anything from the government? Medyo mataray pa siya nun. Para lang private sector siya. Ni 5, walang literally, translated. Parang ganon. So, tapos, nung sinabi niya, may infrastructure going to the Tapos, etong taxes nila, tinanong nila, yun, taxes. Hindi sila nagbabayad ng ganong kalaking tax. Hindi sila Sabi niya, yun ang tulong ng gobyerno. Sabi niya, that's not government help. That's their role. That's their responsibility. That's their job. They are getting salary to do that. Sabi niya ganon. Na talaga namang totoo. Sa atin kasi, minsan lang mabigyan kunwari ng oil dryer. Uy, ang bait ng gobyerno namin. May utang na loob tayo diyan sa boboto natin yan next election. So pang tiningnan mong ganon na tumulong siya parang may mali. Tama nga naman yung Vietnam. Wala silang utang na loob Sa gobyerno. sa gobyerno. Kasi trabaho nila nila yun. yan. Maganda nga yung daan. Meron silang mga facilities, pero trabaho nila yun. Kaya sila nandun sa department at sumasweldo sila. Pag tinignan natin nga naman na gano'n, magkakautang na loob nga tayo, bait na bait tayo. May ganun tayong culture na hindi na dapat i-practice. Hindi na tanggalin na yon. Hindi natin utang na loob yun sa kanila. Trabaho nila yun na dapat ginagawa nila. Pag wala tayo nun, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Isa pang na-observe ko, yung mga tanong natin ng mga participants, madalas halos. Meron ba kayong financial, talagang pera? Assistance from the government. Kahit sa Thailand, di ba? Lagi nila tinatanong yan. Di ba, yung isang sa B side. Yes. Sabi niya, hindi pwedeng bigay na lang ng bigay. Hindi pwedeng libre. Kasi pag libre, binigyan mo yung farmer ng libre, hindi niya yan i-value. Correct. Pag Which is yun ang nangyayari sa Pilipinas. Exactly. Dapat pagtrabahuan nila, meron sa government, sabi niya, maliit yung interest. Okay. Pero pag bigay ng bigay, hindi yun i-value. Kahit anong ibigay sa'yo ng ganun-ganun lang na free, hindi mo i-value yan. Mas i-value mo pag pinaghirapan mo. Napakagandang nun sa, di ba, culture nun. Na hindi lang, sa atin kasi, sir, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang, yung ayuda system na. Di ba? Naka-invento niyan. Hingi na lang tayo hingi ng ayuda. Ayuda. Okay. Napakagaling ng gobyerno pag daming pinapamigay. Anti-poor ba tayo pagka nagganon tayo? Hindi ko alam. Pero, nag-advocate ba tayo ng kahirapan? Na masyado na naman ba nating niroromanticize ang kahirapan? Na dapat ipagbawal yun eh. Bawal lang mahirap. Na doon tayo magsimula. Dapat mayaman tayo kasi ang dami nating resources. Pag mahirap ka, katok-katok from the inside, katok-katok sa gobyerno nyo, bakit tayo mahirap? Hindi yung mahirap tayo, go, may ayuda tayo. Yay! Parang sinaselebrate pa natin. Yeah. Hindi ko alam, sorry kung pero hindi yun pagiging anti-poor. Or anong masama sa pagiging anti-poverty? Di ba? Dapat natin yon. I-stop natin yung bucket na eto na, dito na to. Dapat papunta tayo sa payaman. Anything else na may kinalaman sa values natin na nagiging hindrance yan doon sa bakit tayo ay nalileft behind ng mga kapitbahay Nakita natin? ko, sir, yung sa Pilipinas, nakakahina lang na hindi sila ganon ka close sa gobyerno. Meron nga akong nakausap na
nung inside dati kong organization na buti daw ginawa namin yung event na yon. Kasi noon lang nila nakita yung mga tao nila sa gobyerno. Pero mo yun, na yung mga agriculturist nila, doon lang na agriculturist ng region nyo, hindi nyo nakikita. Paano napapag-aralan ng mga agriculturist na yon yung kung ano yung kailangan sa lugar nyo, kung ngayon nyo lang sila nakita. Nakakalungkot yon sa Pilipinas yon. Kaya sabi ko, ano ba itong mga baba naman kayo sa lupa na meron pong mga agriculturist na talagang nakikisalamuha at talagang alam nila. Pero yun lang yung experience ko na yun, na meron palang ganon na hindi nila nakita yung dapat na nag-aasikaso sa kanila. Ito ba? Sa values din ba, karamihan kasi ng Filipino, either sa farming or sa negosyo, no, pag may nakita Ay, oo. yung katabi, gumunlad, gumanda yung buhay, 'di ba? O nagtayo ng isang negosyo, maggagayahan Gaya. yung buong barangay, ganyan. Isa pa yun. Tama Problema ka. rin yan. Problema din yun. Without, kasi hindi mo alam kung yung neighbor mo na yun nakapag-research ng maayos eh. Exactly. Oh. Pero maganda yung kita nila, so gagayahin mo. Ang galing manggaya ng mga Pinoy. Misplaced na naman, yung galing natin sa panggagaya. Hindi basta-basta gaya. Kasi minsan nga meron pa tayong paniniwala na pag ginaya natin, mas magaling tayo dyan. Di ba? Yung mga manggagaya natin, yung mga clones, yung mga mas magaling pa tayo dyan. Pero yun ang hindi dapat sanang kumalat. Mas maganda, ito ang nakita ko sa Thailand, complementary. Kung ano yung, maghanap ka ng gap na may mapapasukan ka. Hindi lang yung basta manggagaya ka. So, totoo, meron silang yung pare-pare. Unahin ko muna yung pare-pareho. Hindi naman yung naggayahan. Kasi yun lang yung produkto talaga nung nung probinsya nila. Pero, since yung na-mention ko nga, meron silang sense of community. Hindi, at papasok din dito yung sinasabi kong misplaced competitiveness. Yung produkto ng isa, ganun ang presyo. Pumunta ka, maglakad ka na, ganun pa rin ang presyo. Lahat sila. Sa Pilipinas, kumita ka lang, babagsak mo yung presyo. Sa Thailand, yung kanilang fruit system. I think naikwento na to ni Sele. Yung quality ang tinitingnan nila. Pag may nabili kang bulok-bulok doon at binenta sa'yo na hindi standard doon sa pinag-usapan nilang quality, ibalik mo. Ire-reprimand nila yung yung store or yung shop na binilan mo. Sila bahala doon. Papalitan nila yung produktong nabili mo na hindi maganda. Sa atin hindi. Sisiraan pa natin yun. Mas maganda yung produkto namin. Eto yung mas diba? Pero nagtutulungan sila. So lahat sila nabibilan. Pag maraming tao dito ka pumunta. Dadami naman kasi, talaga yung tao eh. Kasi pare-pareho rin yan. Pare-pareho rin yung quality. So lahat sila buhay. Hindi po ba? Napakaganda naman, no? Nakakainis. Hindi yung mag-aaway-aaway ka. Sa na lang, Sarah. Sinabi kong complementary. Sa mga noodle shops or yung mga karinderya sa Thailand. Pag wala sila nung gusto mo, sabihin ko, dito na lang tayo kasi doon mayroong etong dish na to eh. Sabi niya, dito ka na lang, kami na bahala. Anong gusto mong dish? Kukunin na niya. Siya bibili doon. Dito kayo kumain lahat. Diba? Okay. Hindi siya na bawal kang kumuha ng kumain doon. Sila pa bibili ng, ito, ayan. Tapos sila magbabayad doon. Diba? Sa atin. Galing na diba? Complementary na Ma'am, sa nakita mo doon sa sobrang layo na ba natin sa Thailand and Vietnam? In terms of what, sir? Production? Ang hirap na diba? In terms of system? Government? Ano ba? Role? Eto, sir, may kukwento ko sa'yo. Sa isang presentation na nakita ko, tabi-tabi po, hindi ko nasasabihin kung kailan. Ang goal para lang makita mo kung gano'ng kalayo, yun sa tanong mo na yan. Okay. Ang pinapresent ng Thailand, maging food hub, global food hub. Wow.
So, lahat pwedeng kunin sa Thailand. Mm-mm. Kasi meron sila. Mm-mm. While walang nagugutom sa each family. Mm-mm. 'Di ba? So, exporter na talaga. Global. Hindi Global. regional, hindi Ah, ano. global. Global halal food hub. Mas malaki yung Muslim community natin. Bakit sila yung nag-aano sa halal food? Hindi naman sila Muslim. Konti, meron silang Muslim Meron, pero oo. sa south, malapit sa Malaysia. Bakit ganun? Parang, di ba dapat tayo yung nag-ano niyan? Kaya nila. Kasi may mathematics silang, may statistics silang pinresent. Mm. So, feeding the world na sila. Nung nag-present ang Pilipinas, to put food on the table of Filipinos 3 times a day. 1970s pa yun 1970s sa sa Thailand yan. Okay. Anong Wow. year na yan? Anong year na tayo? Ang natin, maglagay sa lamesa ng Bakit daw So, yan ang presentation nila? Hindi ko na naano yun, sir. Ang daming tao nun. So, gusto ko nang umuwi nun. Gusto ko nang, tara na. na ganon, hindi ko alam, sir, sa loob-loob ko, ano ba naman to? Ito na lang, sa turismo na lang. Okay. Yung time niyang Wow Philippines, Ah. nag-present ang Thailand, napakaganda ng presentation ng Philippines. Wow Philippines tong time na yon eh. Pero nung nagsalita na yung head ng nahihiya kaming pumanik dito at mag-present kasi yung budget ng Pilipinas sa buong Pilipinas, budget lang ng isang island ng Thailand. Wow. Ganon kalaki yung pinupor nila. Nabanggit ko rin lang yung tourism. Nung 2024, naglabas na naman dito nagsimula yung Global Food Hub na ambisyon. Naglabas ang Thailand ng promotion na to steer up their economy. Ignite Thailand. Ang ganda-ganda. So, pasabugin nila yung Thailand. Ignite Thailand. Pangatlo ang agriculture sa drivers ng economy na gusto nilang mangyari. So, sa walo yung drivers ng economy. Yung agriculture, ang napakalinaw, napaka-basic ng nila. Gawin na 3 times ang income ng farmers. Wow. Very specific. May mathematics, may science. Ito yung ng farmer ngayon sa ganitong taon, ito na yung kasi ganito yung presyo, ganito yung production cost. So, hindi ka magwa-wonder paano nilang gagawin 'yon. Kasi nandun yung mathematics, science-based, ito yung gagawin nila. And hindi lang mahihirap na farmers. Pag farmer ka na mayaman, 3 times din ang 3 times then. Kailangan lahat ng farmers 3 times ang increase ng income. So, meron silang measurement niyan every year. Ganon ka-specific yung goal nila. Pero, kasama dun yung promotion. And then, pinagdidikit-dikit nila lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang agritourism is under the Department of Agriculture sa Sa Thailand. Thailand. Lahat ng industry under agriculture, aquaculture, ina-advocate nila ang agritourism. Kaya anong produkto mo i-open up mo yan sa market. The best way is to bring the market to you. Yeah. Napakadlaki daw ng maptitipid nila sa promotion. Napakalaki ng nila na pupunta pa doon sa Cost market, ng paglabas. hahanap pa sila ng market. Bring the market to the farm. At mas na-appreciate ng market kung saan nagmula yung kinakain nila. Yeah. Alam mo sir, hindi ako kumakain dati ng gulay. Mula lang nung napunta ako sa agriculture, nakita ko yung hirap ng pagpapatubo ng tomato, nakita ko yung pag-aalaga, yung sobrang pag-aalaga nila sa mga prutas. Doon ko na-appreciate na, matamis nga, masarap nga to. Tapos, eto nga, nakakasarap din ng etong dish na to. Kumakain ako. Di ba? Ako pa lang example na ng market na makaka-appreciate ng produkto. Napakababa ng consumption ng gulay sa Pilipinas. Exactly. Yeah.
sa Vietnam and Thailand, libre ang gulay. Idagdag mo lang sa ano, di po ba? Isang banyerang Libreng-libre. ganun ng libreng gulay. Lalo ng sili. Diyos ko, naiiyak ako sa sili. Pag binigyan ako ng sili, pagka dami-dami tago natin, ilalagay natin sa Pilipinas. Meron din bang, ano yan, effect? Kasi, gulay talaga is nutrients natin eh. Napakababa ng consumption natin ng gulay. Wala pa sa itinalaga ng FAO. Yung per kilo, per person, per day. 100 yata kilogram, nasa 30 lang tayo. Ang Thailand at Vietnam, 75 kilos per, annually na ano. Wow. Sobrang baba talaga natin, na hindi pa average na ganon. Paano natin hindi mapopromote ang gulay? Na in-stop natin. Doon pa lang matutulungan na natin yung farmers eh. Yung yung sinasabi mo nga sir sa ibang vlog mo, ahensya ng gobyerno ang bumili. Ahensya ng gobyerno ang unang market mo. Sila may isa lang yung Capable na makakabili talaga. Pag from there, i-promote nyo. Natatandaan ko sir kay Flavier, meron pang mga TV commercials na ang kangkong. Di ba? May mga ang malunggay. Yung mga kabataan, hindi na talaga. Yung mga fast food chain natin sana, meron silang mga foundation na ito ang bibilan ko ng ano. Pero yung, alam mo sir, yung sa Thailand, kahit sa sidewalk, yung side dish nila, cucumber, doon pa lang buhay na yung agriculture nila eh. Cucumber, dalawang slice ng cucumber, tatlong slice ng kamatis at lettuce. Lahat ng ano nila, may ganon. Sana, yung sa atin lang, nakaano ka na ba sa Philippine Airlines? Maganap ka ng gulay doon. Sa Thailand, isang salad nila, puro gulay. Doon pa lang eh, ano na natin yun eh, customer na natin yun eh. Kumuha kayo ng isang salad, mag-serve kayo ng isang, meron naman sa ibang flight, yung long term. Pero Diyos mio. Alam niyo ba sir, may na-meet ako sa Aklan. Puti siya. Ito pa yung isang sasabihin ko rin sir. Yung goal natin, mas magiging noble, siguro, hindi naman ano naman ng salitang noble. Mas nakikita ko yung tagumpay or yung success ng isang farmer kapag meron siyang mas malaking goal na hindi lang pera. Ang mas gugustuhin nila is yung mas magandang goal na eto para to sa karamihan. Yun ang even sa mga interviews niya Sir Buddy, yung mga nakikita kong successful, hindi nila sinasabi na hindi para kumita. Para magkaroon tayo ng supply ng ganito para mas may mabuting market na ano. Yung sa Aklan, yung puti doon, hantay daw siya ng supply niya from Baguio. Vegetables. Aklan yun, sir. Kasi mataas ang salinity sa Aklan eh. So, hindi Tapos nakikita niya daw yung mga kapitbahay niya nagkukutuhan lang sa mga hagda-hagdanan. Every time daw na kumakain siya ng sampalok, kahit ano daw kainin niya, pagka inano niya raw yung buto, tumutubo daw sa ano niya. So, ibig sabihin, mataba yung lupa. So, sa kaantay niya rin sa vegetables niya, from Baguio, naisip niya, bigyan ko nga ng trabaho tong mga chismosa na to. So, pinag-garden niya talaga. Siya ngayon ang nagsusupply ng vegetables sa hotel sa Aklan. Hawak niya na yung market ng mga hotels. Puti pa. Kainis. Pero, sige, salamat na rin sa kanya kasi nagkatrabaho yung community. Diba? Meron siyang ganung goal na dapat itong mga to, hindi lang tambay. Dapat may trabaho din sila. Meron ako napanood na ganyan sa inyo eh. Kalimutan ko lang kung ano. Sa dami. Na, ang goal niya is employment. Hindi lang para sa kanya. Tapos, consequently, talagang may mga bumabalik sa kanya na returns financially pa. Mukhang madami, no? Madami talaga. Ang dami. Tapos Madami hindi talaga natin yung talaga problema ma-pinpoint kung alin ang, ano talaga, bakit. Mag-iikotan lang tayo, sir. Sino bang ano. Pero I think, sir, it's about time na tigilan natin ang sisik kay kalikasan. Okay.
Lagi na lang na, hindi, kasi bagyo tayo eh, wala tayong magagawa. Andyan ang Vietnam, puno rin ng bagyo. Taiwan, puno rin ng Puno bagyo. rin ng bagyo. Oh. So, ano yun? Tayo na lang ang may ganon. Pupunta na naman tayo sa politics. Beth, hindi pwedeng mawala ang calamity fund. Inaantayan. Di ba ang sakit? Ang sakit sa, sa damdamin. Ay, shucks. Kasama yun sa inaantay nilang annual budget na Iniisip ko nga, sir, halimbawa itong mga calamity funds na to, national calamity funds, kung ipa-shoulder natin yan dun mismo sa LGUs nila, baka mag-isip sila ng way na mag-generate, na hindi na sila maging ganong kawawa pag may kalamidad. Diba? Kaya lang, matagal pa yon, magbabatas pa, hindi sila papayag nun. sila din mag-a-approve nun eh. Walang maggaganon. So, halimbawa, sir, sa Bicol region, tanim ng tanim, taon. Tapos, ito na naman ang bagyo. Tapos, mag-i-interview ka ng farmer na kawawa naman kami. Wala kaming Alam nyo nang may babagyuhin kayo. I think yung dapat in-match talaga yung crop doon sa condition ng Yes. lugar. Alam nyo, sir, yung... So, kung laging binabagyo, Diba? di root crops probably, Diba, sir? wag ng okra, wag ng... palay na Oo. At saka, sir, maglagay sila ng halimbawa, yung probinsya na yun, i-post-harvest nila. Andyan yung mga bato, maglagay kayong pasilidad na bato na mapapag-imbakan na hindi masisira yung palayan o yung harvest ng pag-umulan at bumagyo na may pagtataguan. Bato yun, hindi yun matitinag ng Taasan nyo para hindi bahain. Hindi na tayo nakapag-adapt ng ganun. Dapat tayo, sir, ang expert sa calamities. Dapat tayo ang expert Tama. sa earthquake. Tama. Dapat tayo ang expert sa ganyan. Dapat pumupunta na sa atin yung mga bansa. Anong ginawa nyo kahit ganito. Pero hindi paulit-ulit na lang Ba't ganon? Para hindi mawala ang calamity funds. Kakalungkot naman yun. Okay, Ma'am Beth, kung titingnan natin si Thailand, ano yung pinakamagandang nagawa nila? Pinakamagandang nagawa nila is yun nga, madali silang generally speaking pag baka kasi sabihin nila yung mga kabataan ngayon sa Thailand, iba na yon, ibang pero Okay. yung sa agriculture, sa farming, sinunod nila yung king. Okay. Walang mapapala yung king doon. I mean, hindi siya yayaman doon, hindi siya doon. Pero yung concern niya sa kabuuan ng agrikultura, science-based pa, math-based siya. Talagang nagko-compute siya. Talagang bumababa siya sa lupa, lumulusong siya sa putik. Pero naigalang nila, nasunod nila. Basta royally initiated project. Yeah. 'Di ba? Meron talagang dating sa kanila 'yon. Both government and private sector, malakas yung pagtutulungan, yung partnership. Na hindi ko alam kung ba't hindi natin magawa. Kasi parang may sense of mistrust tayo na, Yes. gobyerno yan, kailangan niya ng pera. Pagka nakarinig yan ng private sector, gusto nila tayo gagastos. Tapos yung government naman, naku, yan, baka sabihin, pinopromote natin yung na yan, private sector na yan, hindi pwede yung ganyan, ganon. So, hindi ko alam saan galing yung sense of mistrust na yan. Meron pa ring partnership na initiated, government initiated, pero pakalat-kalat na yan. Pero generally speaking, hindi kasing tibay ng public-private partnership sa Thailand. Una kasi may magandang grupo ng private sector sa Thailand. So malakas ang boses nila. Empowered sila na mag-demand pagka hindi na gumagawa ng tama yung gobyerno. Alam nyo ba, sir, walang boses pa ang magsasaka. Pero sa Thailand, malakas. Ang lakas ng boses ng nila. Takot ang gobyerno na mag-ingay sila. So, ginagawa nila yung nila, Tama. yung Yung dapat nilang gawin. May corruption ba sa Thailand, sir? Of course. Pero hindi harap-harapan. Hindi garapalan. Pag nabuking sila, na yon, parang katapusan Kahihiyan kahihiyan na pumapasok na sila sa monkhood,
na ano, pag ano raw sila, magke-cleanse ng self, kinahihiya nila pag na-booking sila. Pero meron. Konting-konti lang, hindi garapalan na, ewan ko, yun ang ano sa ang Thailand. Vietnam, ma'am, ano ang pinakamagandang nagawa ng Vietnam? Ang Vietnam, nasa right place ata. May corruption ba sa Vietnam? Mas malaki ang corruption sa Vietnam. Compared to Thailand, hindi Okay. compared to the Philippines. Okay. Pero, malinaw yung policy ng gobyerno na gusto nila. Gusto namin maging number 1 sa coffee. Gusto na, number 2 lang sila. Gusto namin ano tayo sa, ito yung gusto namin, sundin nyo. Mahigpit ba sila? Yes. Takot pa rin yung mga tao sa kanila. Na ano, so, nakakagalaw ba yung tao sa, yung mga private company sa gusto nilang gawin? Hindi. Kasi dictated sila. Pero yung pagdidikta ng government, wala naman silang dinidiktang hindi tama. Sa pagkakaano ko sa aking opinion. Gusto nila ng production of rice. Hindi nila kinakalimutan na meron ding mga farmers dyan. May pamilya din yung mga farmers. So, may mahihirap ba sa Vietnam? Ang dami. Pero, hindi yung ganun naghihirap dahil sa kawalan or sa kakulangan ng ano. Mahirap kasi kulang pa. So, yun ang hindi ko, bakit ganun pa, alam ko papunta na yung tanong, sir, sa ano, ba't sa Pilipinas, ganun, hindi ko alam, sir. Kayo nga tatanungin ko. Ang itatanong ko kasi, ano ang nagawang tama ng Pilipinas? Mayroon ba? Teka lang, sir, Kasi obviously left behind. Ibig sabihin, maraming ay mga na-discuss natin, diba? Ang dami. From the values, from the government to madami. Hindi nga, yun nga, kagaya ng sinabi mo, hindi natin na makita alin ang nauna, ano yung sobrang halo-halo. Halo-halo. Yeah. But sige, para ma-enlighten naman ang mga Pilipino, mabuhayan naman, ano naman ang nagawa nating tama? Ang nagawa nating tama. Magagalit yung mga kaibigan ko sa gobyerno. Meron naman siguro, sir. Sana nga lang, ito, hindi muna ako pupunta doon. Punta muna ako doon sa obvious na ano. Halimbawa, nag-present ang Agriculture Department natin sa Senado. Ang ganda ng agriculture natin. 'Di ba? Increase production, increase farmers income, Tama kayo, sinabi niyo na pag nakita mo yung report na yon, well, parang walang problema sa agriculture. Napanood mo yung episode na yan? Walang problema kasi nanonood din ako noon, sir, sa Senate na ano nila, ni Senator Kiko din, nandun din. Pero kung dapat maging magaling tayo sa sa reporting, sa data gathering. Biro mo, yun ang mahina tayo. Yun muna yung kahinaan natin. Okay. Sa Thailand, sir, meron silang website sa Agriculture Department. Makikita mo kagad yung production ng mais, production ng palay. Ikaw lang na mas mataas ba yun sa very interactive. Kita mo as a farmer, ano yung kulang na production. Ano yan, available sa... Wow. Updated. Updated. Wow. Quarterly na ano yun, pero updated. Sa atin, ang pinaka-latest pa natin, pag hindi pa nare-release ng Statistics Office, 2002, 2 years Diyos back. ko, wala na. Hindi na Hindi siya mo na alam magagamit kung yung ano. data. Gagamitin. Meron siguro, pero sinasabi na unofficial. Okay, Di parang napaka hindi naman di ka makakadepende doon na tama ba to o mali. So may question ka rin. Sana lakasan natin yung data gathering natin, statistics gathering kasi napaka-importante ng information. Yeah. Napaka-importante ng para sa decision making ng ano. Sobra na ba yung pagpo-produce ng kamatis? Ito na lang po-produce ko. Yeah. Meron bang buyers dito ng kamatis? Ito na lang po-produce ko. Yung island doon sa walang nagbibigay ng lettuce, tayo na lang doon. Diba? Ang daming pwede mong makuha from a simple website ng production. Production na lang.
Pero pag dinagdagan mo pa yun, saan ako pwedeng kumuha ng storage? Saan ako pwedeng kumuha ng gano'n? Ang dami pa. Hindi tayo malakas sa data gathering tsaka sa pag-iimbak ng information. Yun sana palakasin natin. Hindi na lang ako magsasabi ng kung ano yung tama, pero sana. Ang galing natin, sir, So, sa wala pa rin presentation. Sir, tama. Magaling tayo, sir, sa presentation. Ayan. Totoo. Kung doon nilalagay natin yung totoong presentation at yung data gathering, ang tatalino natin, yung galing natin sa ganon, sana may makukuha yung mga farmers na talagang kailangan yung information na yun. Yeah. Yun. Tama. Ano yung tama natin? Nakita ko nung pagka nakakaharap ko sila, ang tatalino ng mga officials natin. Matatalino. Hindi ko alam kung paano sila pabababain talaga sa lupa para makita nila yung talagang problema. Na sana maging Detach, ganun. no? Detach. Detach na detach. Meron kaming nakitang isang project sa isang LGU. Ang ganda, sir. Napakaano ng farmers, high-tech. Funded by an international organization for 5 years. Ang tanong ko, sir, paano na yan after 5 years? Sa kanila na lang ba Isa to? pa yan, yeah. Hindi natin alam. Paano pag wala? Pero wala eh. Wala kaming magagawa. Continuity. Continuity. Exactly. Oo. Meron pang nagtitiwala sa ating organization eh. Mga international organizations, sir. Alam niyo ba, sir, kung bakit namin nasimulan ni Sel yung ILT? Oh, it's part of the Nagtatrabaho ako sa agricultural organization na may mga nagpa-fund. So nagpe-present ako ng programs sa countries ng Asia. Pagdating ko ng presentation sa Pilipinas, ang dami kong project diyan. Iba-ibang pass lahat. Ayaw nila. Dito muna tayo sa Cambodia. Paunlarin mo natin. Paunlarin. Pass. Sabi ko, bakit? Mahihirapan tayo. Barangay clearance pa lang, wala na. May babayaran na tayo. Pero mo alam nila yun, sir. Up to the level of the barangay. Alam nilang Alam mahihirapan. nila yung problema. Sabi niya, kung tutuusin, napakaganda ng political system natin kasi smallest unit. Yes. Very manageable ang Mm. isang barangay. 'Di ba? Isang barangay lang, very manageable. Hindi mo na kailangang mag-create ng cooperative. Yun na yun. Actually, oo nga, no? Yun na yun. Totoo. Pero Dapat doon pa yung lang, barangay na. doon pa lang, sir, ayaw na nila. Doon pa lang daw magbabayad na ng ganitong halaga. Pass mo na. Kaya sabi ko kay Sel, nung nag-ano sa akin, Sel, ito na lang gawin natin. Kasi yung mga programs na pinepresent ko, matututo yung farmers natin. Dadalhin namin yung technology doon. Sila dadalhin namin doon para makita talaga nila. Ano na lang natin, one farmer at a time tayo. Buti na lang maraming farmers ang sumasama sa farm owners ang Tapos ang targetin natin, yung makaka-disseminate ng information natin sa mas marami. So mga farm owners, sila mismo yung talagang tumitingin sa farm nila. Farm sa mga staff nila. So yun ang nagsimula. Kung ayaw niyong dalhin yung mga kami na lang, sige. Doon nagsimula ang Inspired Learning Tours. Kunin na lang natin yung gap. Sabi nga nung isang official din ng government, kung ano yung makakaya nating gawin, yun na lang. Gawin na. Kasi nahihirapan din sila, in fairness to them. Sumusunod lang Di ba yung sila. maganda? Sumusunod lang din sila sa policies. Okay. Sa ganon, tulad ng yung agritourism na yan, galing pa sa tourism department. Ang lang niya ng tourism department, maparami ang tourism activities. Pero kung yan galing sa agriculture, merong talagang direct goal na increase production, increase mo yung income ng farmers. Hindi yung sub goal lang siya ng pag dumaming turista diyan. Makikita din yung mga farmers. Hindi ganun ka-direct. Pero kung pagsamahin mo yung budget, mag-budget man lang ng konti ang Department of Agriculture sa agritourism. Kasi doon mo mapapa-increase yung production din. Doon mo
empower yung mga cooperatives, doon mo may encourage yung iba para pumunta sa farming. Kailangan natin ang kabataan sa farming. Ito na ang maganda. Okay. May maganda na. May maganda na. Nai-inspire kami na yung mga kabataan natin sa agriculture, hindi lang sila ngayon nasa agriculture dahil wala silang choice. Kasi ganun ang nakita ko naman sa iba. Nasa agriculture sila because anak sila ng farmers. At saka maganda naman yung ng tatay nila. Pero hindi nila yung choice na. Yung mga halos naliligayan ako sa increase ng mga kabataan sa Pilipinas na pinipili ang agriculture. Yan, may maganda na. Tapos, dahil dalan-dalan nila yung youth nila, yung bagong knowledge nila, mas bumibilis yung pagpapaunlad mabilis sa i-implement, mabilis yes. gawin yung project. At maingay sila. Maingay. Unti-unti, hindi ko alam kung anong tamang word, nag-glamorize yung farming na dapat nating gusto para lang lalong mas maraming ma-encourage na maging proud naman kayo as magsasaka. So, halimbawa, yung sinabi ko nga dati na instead na tawagin yung katulong sa farm, yung tao, gawin yung farm managers, farm supervisor. Ang gandang title no na ilalagay mo sa ano ka diyan, farm supervisor. Hindi lang basta ganon. Kasi ganon yan yung mga kabataan. Yun yung nagpapa-operate ng drone, kahit konti lang sila. Agricultural pilots. Agricultural implement pilot. Ang saya kaya pilot, nag-ano lang sila ng drones at nag-fertilizer sa ganon. As much as possible, gawin natin lahat para itaas yung antas ng nasa agrikultura. Na maging proud sila na magsasaka sila. Businessman din sila. Ayun totoo na dumadami yung kabataan na nag-engage into farming. Intentionally. Malamang yung data na naman ng gobyerno hindi na naman updated kasi until now ang sinasabi nila walang interest. So hindi totoo. Maraming may interest. Marami, sir. Baka hindi lang updated yung data. Sana, sir, maano tayo sa data kasi talagang yung data gathering. Hirap tayo doon. Pag nandun ako sa publication ng isang organization, hirap akong kumuha ng data sa Pilipinas. Mantalang sa Thailand, isang click lang, nandun lahat. Updated last quarter of that year. Yeah. Ma'am Beth, dahil ikaw ay involved sa agriculture, ito na rin ang advocacy mo. Hindi ko nga alam, sir, kung ba't gusto ko, yes, sir, kasi yan pagka titignan mo talaga, makikita mo na ba't maunlad sila sa yung ibang bansa dahil sa agrikultura. Ang daming mahihirap sa atin, pero dapat agricultural country din tayo But ganon. So sana i-push pa natin yan. Nandito yung advocacy ko na kahit one farmer at a time nga lang na, na mamulat sa ganon. And of course, yung inspired learning tours, ang laki na nagagawa ninyo. Sana po. Sana. Nakikita naman namin na pagka, halimbawa yung ibang tours namin, pagbalik nila, meron na kagad silang ginawa na hindi gaya applied sa setting ng Pilipinas. Correct. Tama. Mas maganda pa nga Kumuha ng inspiration doon, then talaga. in-adjust doon sa need niya rito. Diba po? Yeah. Tapos yung pagkakasama-sama ng mga participants, practice na yon para maging community, para may boses, para may masabi. Dahil ang dami-daming masasabi. Yeah. Ang inspired learning tours, nakailang tours na tayo, Ma'am? Naka-11 na tayo. Ay, Ma'am. Sorry. Nalito na ako. Hi, Sel! Namimiss ka namin. Wala si Ma'am Sel Ma'am Beth, ilang tours na? 11 na po. 11. In a matter of, 3 years. Actually, 2 years pa lang
ng 2 years pa lang. Kasi 2022 kami nagsimula, pero yung first tour namin 2023. So yung sa 23, 3 years na nga. 23, 24, 25, naka 11 tours na kami 11 doon. tours, okay. Na From Thailand, Vietnam, Taiwan, pupunta naman kami, sir, ngayon sa Malaysia. 2026. 2026. So First tour ito, 2026. depende po kasi meron kaming inaantay na LGU ngayon, dapat pupunta pa rin kami sa Vietnam. Okay. Agriculture. Okay. Kasi yung fruit orchard tour natin hindi lang yung nakafocus sa agritourism fruit orchard, industry in general. So sa May, pupunta naman tayo sa Malaysia. Wow. Sama kayo doon, sir. Saan sa Malaysia to, ma'am? Ang center nila sa agriculture ng government sa agriculture is Putrajaya. Pero mayroon silang sinasuggest ng mga iba-ibang provinces sa west side. Nagpo-produce ng tropical fruits. So may mga networks din na gusto ring maki-join para kasama mga research institutes to, sir. So merong magkakaroon sila ng more technical siguro na participation sa Malaysia Fruit Orchard Tour. So May may iba naman sasama tayo. ang durian dyan. Yes. Ang Musang King, syempre. Yes. Diyan sikat ang Malaysia. At talagang sila yung may karapatan na magsabing kukunin natin itong market na to from Thailand. Part of this market. Hindi naman yung makikiganon. Mga 10%, 10 to 15% ng China market Kuha na. na medyo nakukuha na ng Malaysia. So, talagang nasabi sila na lalaban sila. Although, ang Vietnam ngayon, pumapagaspas na rin. So, yun ang medyo nakakalaban ng Malaysia in terms. Ni Malaysia. Ni Malaysia. Kasi mas But malapit. still, Thailand pa rin is number one. Thailand kasi may mga kontrata na sila na Pero ngayong, ito lang, nung issue lang yun, 2024 So, may effect yan, mga 25, 26, 27. Tingnan natin ngayon kung paano umubra ang Malaysia at Vietnam. Kasi yung mga varieties ng Thailand, kuha na ng Vietnam Kaya na nila. Sa Mekong, di ba? Ay, hindi pala kayo nakamin. Pero nagkasakit ka nung time na yun. Yun yung hindi mo Looking natikman. forward for the guava, hindi ako Sayang yun. Kung yung mga tanong na anong varieties yan, galing Thailand. Yeah. So kaya nilang anuhin na yung market na yun. As sub-producer another producer ng ganong klaseng gusto ng China. Yeah. Okay. So, may date na, ma'am? Second week ng May. Okay. Wala pang definite date. na pero for sure daw, second week ng May yon. Ayan. Abangan nyo po at may mga announcement naman ng Inspired Learning Tours. Yes. At syempre, i-mention din natin yan dito sa Agribusiness. At saka pipilitin natin si Sir Buddy na sumama. Sasama kami. Yay! Sophia, sasama tayo? Sasama tayo, Sophia. Diba? Doon nyo lang mako-compare, sir. Yeah. Diba? Tama. Nakadalawang tours tayo sa Thailand. Oo. Nakatikim ba kayo ng durian sa Vietnam? Hindi. Sa pagkain-kain sa labas, hindi nyo natikman, sayang. Hindi. So, at Pero least, natikman ko sa Vietnam yung nila, yung red langka. yung red lang ka. Super Diba? Super sarap naman. Diba? Super sarap. Although masarap ang langka din sa Pilipinas, sir. Masarap. Kaya namin maganda sa Pilipinas. Masarap talaga, sir. In fairness din naman yung mga nag-grow ng durian sa Davao. Yes. Sila Velvis Farm. Masasarap naman yung durian nila. At may mga sarili rin silang variety Tingnan mo, sir, kailangan nila ng tulong for promotion. Sabi ko nga, dun sa, may yung kinento ko nga, na ambisyon na sa China, sa Vietnam. Thailand. Thailand. Makikompetisyon. Ito na tayo sa misplaced competitiveness.
kukumpetensyahin natin kailangan ng Thailand. Ano pag ganun nga ako tapos taas ako ng kamay. Hindi ba medyo misplace ang pagkaano nyo na kukumpetensyahin? 75% to 80% of the market nasa Thailand na. May train diretso sa Chantaburi. Chantaburi, Paano ka lalaban sa presyo noon? 5 hours nandun na yung Nandun produkto na, no? nila. Wow. So, sabi ko, baka pwedeng tingnan nyo naman yung market nyo sa Luzon. Kasi Luzon muna. Tayo Luzon muna. or Educate Bisaya. muna yung Pilipinas. Tapos hirap na hirap kami. Tapos ang mahal-mahal ng durian sa Luzon. Tapos hindi pa masarap yung makukuha namin dun sa kung saan man, sa Quezon City or sa... Tapos sabi, ay hindi kasi mahilig ang mga Pilipino sa durian. Sabi ko, ay sus Mariose. Paano mong ibebenta ang isang bagay kung hindi ka naniniwala na sa sarili mong tahanan, hindi mo maibebenta yon na gano'n. Sabi ko, hindi po totoo yan. Marami po kami na gusto ng durian. Hindi lang available. Hindi lang available. Tsaka acquired taste ang durian eh. Yes. So, Oh, by the way, si Sofia kumakain na. oh, there you go. Diba? Dati ayaw Acquired niya. taste. Promotion sa Thailand 2 weeks before ng harvest ng At ano. even Meron sa na- Thailand, makikita mo sa mga malls. Di ba Yes. yung naka-open na, nakalagay sa Yes. plastic na maganda yung packaging niya? Ang May mga gaganda, ganun diba? sila, oh. At meron silang durian day, durian month, durian ice cream month, durian lahat ng durian. Pinopromote nila through activities talaga. Free taste. Gawin natin tong ice cream, gawin natin tong... Bakit? I-promote nyo sa Luzon. Di ba? Pagtulong, kung yun lang yung magagawa nyo, yun na. Yun ang ambisyonin na. Pero in fairness, Makipagkompetensya. Mama, yung dahil sa nagkaroon ng export ang Philippines ng durian sa China, Yes. though napakamaliit pa compared to Thailand, 1%. Vietnam. Yeah. Even for the just 1%, ang ganda ng nangyari sa farmers, ha? Kasi before, pag durian season sa Davao, bumabagsak ng 10, 20 pesos per kilo. Wow. Pero ngayon, wala kang mabibiling, I think nasa 100 per kilo Sa Davao. sa Davao. Oo. Nagbibili kami ng sa Luzon, sa Metro Manila, sir, dito. May nagtitinda ba kayong kilala ng durian? Dito, sa atin? Sa Balintawak Market. May nakita ako sa Balintawak, pero Magkano na ngayon, sir? I don't know, kasi pero kahapon, din naman sa Balintawak ako, nakakita ko ng durian. Sa nagtanong ako, syempre, struggle mo dyan, hindi ka marunong magbukas. Nagtanong ako doon sa vendor, Kuya, pag bibili mo ako, pagbubuksan mo ako, hindi na. Diba? Samantalang full service. Oo. Yun pa lang, may Yung ganon. discourage ka na. So, hindi ka bibili. Diba? 350 yung huling bili ko ng durian sa Per kilo. Per kilo. Yeah. Diba? Ang saklap. No, 60. I think a month or 2 months ago, nasa Davao kami. Ang isang durian na 3 kilos, aabot ng 1,000. Isang kainan nyo lang yun. Yung halimbawa, katulad ng tatlo kayo. binigay sa atin. Tatlo kayo, 4 kayo, isang kainan Yes. nyo lang. 1,000 yun. Yan ang magandang nangyari. Kasi nga yung dati, yung farmers, kawawa. Parang Isipin nyo na nagmamakaawa lang, sila sir. para lang mabenta. Ngayon, may presyo, kumikita sila. Isipin nyo na lang, sir, pag buong Pilipinas yon. Yeah. Kahit mawala ang China, buhay pa rin sila. Hindi ka dependent sa China lang. Di po ba? I-promote nyo naman ng konti sa Tagaluzon at Visayas. Pakainin nyo naman kami ng durian na Pinoy. Di po ba? Konting promote Yeah. lang. Magkaroon tayo ng Durian Day, Pinoy Durian. Saya kaya. So, okay, Ma'am Beth, kung i-wrap up natin ang ating usapan, okay, ano ba ang message mo sa ating mga Filipino audience? Ang message ko, nasa baba tayo, sir. There's no way to go but up. Yes, nice. Kawawa naman tayo pagka nalusak pa. Hindi, pataas naman tayo, sir. Nakikita ko naman yun sa mga kabataan. Nakaka-inspire ang mga kabataang ang tatalino. At talagang very, sila sa agriculture. Very,
inspired talaga sila sa agriculture. Yun naman ang gusto ko. Sana ma-impluwensyahan din nila mas marami. Ma-impluwensyahan din nila yung mas nakakatanda. Sana maging open yung mas nakakatanda sa mga bagong teknolohiya, bagong sistema. Sana, yun din, let's reflect on some lessons from our neighboring countries. Pakainin muna natin yung mga pamilya natin. Diversify. Yun lang yung natin. Hindi pwedeng, ito, may pera na tayo dito pag-harvest. Pag wala ng harvest, wala na tayong itatanim na iba. Diversify. Dapat, pagka itong income na to for this period lang, may income pa tayong inaantay for the next Hindi yung pag nag-harvest, nagkapera tayo. Wala na. Na maging matalino tayo, kailangan natin ng financial education talaga sa karamihan ng farmers natin. Yung sense natin ng pagkakaisa, gamitin natin ng tama. Yeah. Kasi meron tayo noon, tried and tested na yun, pagka ginusto nating magkaisa, kayang-kaya natin yun. Buhayin yung bayanihan sa tamang setting, sa tamang goal, sa tamang lugar. Hindi yung sama-sama tayong nagko-corrupt. Kaya natin yon as a group. Napaka-unified ng mga lalo na pagka per region yan. Nagiging talaga tayo, malakas tayo in numbers. Iangat natin yung antas ng pagsasaka. Hindi lang sa mga magsasaka, sir, sa mga magsasaka, ang tingin na kagad nila sa sarili nila, maliit, mahirap, yun lang ang alam, yun lang ang Tapos, meron pa silang, alam mo yun, meron akong isang kaibigan, sabi niya, sabi ng tatay niya daw, kaya kita pinag-aral, para hindi kayo magsaka. Ay, sabi ko, diba? Meron kayong ektaryang lupain. Oo. Tapos, mo yung yun. parents mismo, Yung parents ayaw, mismo, ang ayaw na Sana maiba natin yon sa mga bagong set ng parents. Be proud of your farm, of your land. Doon, yun ang bubuhay sa pamilya mo, bubuhay sa community mo at sa nation. Maging proud tayo doon. Wag tigilan na natin, sir, yung alam mo ba yung mga pag nag-create ng kooperatiba, samahan ng mga maliliit na magsasaka sa Pilipinas, samahan ng mga mahihirap na doon pa lang, yung pa lang, no? Yung sabi pangalan ko, paano group, pag mayaman pangalan pala ng group. pag mayaman ka na, hindi ka na miyembro? O meron ka bang ambisyon na yumaman? O makaalis sa kahirapan? Tigilan na natin yung mga ganong kooperatiba at organisasyon. Una pa lang, tingin mo. Yeah. Sa mga magsasaka yon. Sana maano na rin natin na hindi sila bababa. Sir, kwento na lang ni Michael Caballes. Nung nasa corporate world siya. Okay. Walang problema sa travel. Resident yan, mataas ang posisyon sa opisina. Nung nag-travel siya, nung una natin, tinanong siya, anong trabaho mo? Magsasaka po. Yabang niya. Proud. Magsasaka po. Di ba? Bukid Amara. Magsasaka ka lang, nakaka-travel ka? O, di ba? Ka lang. Magsasaka ka lang, nakaka-travel ka. O, di ba? Coming from the outside, looking at you as a magsasaka, alam mong maliit ang tingin sa mga magsasaka. Sana tayong mga tao sa labas, tingnan din natin na yung mga magsasaka, businessmen din yan. Yes. Mas skillful sila, may talino sila. Alam mo, sir, mga magsasaka, tumingin lang sa langit, alam na nila yung weather. Or yung hangin, or yung mga mangingisda, tingin lang sa alam. Walang ganong natututunan na katalinuhan. Di po ba? Matatalino yung mga yan, hindi yan mga mangmang na Kailangan lang nila ng right direction. Financial management, people management, farm management, technology. Doon papasok yung trabaho ng gobyerno. hindi tulong. Trabaho nila yun. Yeah. Kung nagagawa nila yung trabaho nila ng tama, kaya na yung partnership. Equal partnership yun. And Ma'am Beth, sa akin naman sana dumami yung
mga journalists, communication majors na ma-engage at ma-involve sa agriculture. Kasi tayo yung magbibigay ng information Tayo yung Totoo yun. nag-educate sa mga tao para malaman nila yung totoong nangyayari. 'Di ba? Like sila Magandang Ma'am adhikain. Cel, sila Sir Genep, ganyan. Na nasa journalism, Mas maraming communication. tao yung makakaalam. Kaya nga sir, ko sa sa ginagawa niyo. Kasi talagang ang daming information na mas mabilis kumalat. Ayan. Magtulungan tayo doon. Yes, Ma'am Beth, thank you so much. At today, marami ho tayong natutunan, marami tayong na-realize. Though ang hirap i-pinpoint ano ba ang nagawa natin na maganda. But tama yung sinabi mo, saan ba tayo pupunta kundi uunlad, di ba? Oo, paunlad dyan, sir. hindi naman tayo tumitigil mag-aspire na gumanda ang buhay. At sir, maganda yung mga nakikita kong opisyal na nag-aanuhan. Yung ating agricultural attaché sa region. Maayos din naman yung kanyang mga kagustuhan. Yun, nagkakaroon ako doon ng mga hope na meron talaga. Meron talagang gumagawa ng talagang role nila sa pagpapaunlad ng agrikultura natin. Alright. Ma'am Beth, thank you. Thank you so Thank much. you po. At Sabi nga looking sa forward Sawadika. kami doon sa next na Oh tour natin yes. sa Di lang yun Malaysia. sir, marami pang ibang tour ang Inspired Learning Tours. Magkakaroon kami ng anong tawag doon? Dairy farming tour. Dairy farm. Dairy Well, farm. kailan yan? Baka po kasi ang nagki-cater din kami sir sa mga grupo nang nagpapa-exclusive tours. Oh, I see. So kung meron kayong grupo, at least Para sa kanila. para sa Para sa kanila, kanila lang. sabihin nyo lang po sa amin, gagawaan po namin kayo ng program. Maganda yan kasi very focused Very yun doon sa focused need po yun, nila. yes. So katulad ng mga needs ng LGUs, sila na yung lumalapit sa amin. Kung ano yung kailangan nila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung bagay dun sa settings nila. So, ganun din naman yung lineup namin ngayon. May response kami sa demand na more focused tours. Alright. Thank you po. Thank you sa lahat. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.